Isabela Mendoza, isang matagumpay na babae na 35 taong gulang, ay nagmamay-ari ng isang makinang na pulang Ferrari na mas mahal pa kaysa sa mga bahay ng karamihan sa mga taong kilala niya. Isang mainit na Biyernes ng Agosto, siya ay nagmamaneho sa isang tahimik na likurang daan sa labas ng Madrid nang may nangyaring kakaiba. Biglang tumunog ang sasakyan ng isang kakaibang kalabog at huminto. Nagsimulang lumabas ang usok mula sa ilalim ng hood. Lalong lumala ang sitwasyon nang mapansin niyang walang signal ang kanyang telepono. At siya'y napaupo sa nagbabagang semento. Suot ang mamahaling takong at masilangsutlang blusa, hindi alam kung anong susunod na gagawin. Biglang mula sa kung saan may lumitaw na isang batang lalaki, hindi lalampas sa 4 na taong gulang. Suot niya ang isang striped na t-shirt, maikling maong at naglalakad mag-isa sa gilid ng daan. Tumigil siya sa harap ni Isabela, tiningnan ang usok at pagkatapos ay siya ang mga matay puno ng tahimik na kumpiyansa. At pagkatapos, sa boses na puno ng kasiguraduhan ng isang bata, sinabi niya ang mga salitang magbabago sa buhay ni Isabela magpakailanman. Kayang ayusin ito ng tatay ko. Napakurap si Isabela sa batang lalaki. Naroon siya, mag-isa sa gitna ng kawalan, kalmadong iniaalok ang tulong ng kanyang ama na parang isa lang itong karaniwang bagay. At sa sandaling iyon, may kung anong gumising sa loob niya, isang bagay sa puso niyang matagal nang nanahimik. Isang bahagi ng sarili niyang isinara dahil sa sakit at kabiguan ay unti-unting nagising muli. Kung interesado kang malaman kung saan papunta ang kwentong ito, mag-iwan ng komento sa ibaba at sabihin kung saan ka nanonood. Hindi palaging marangya ang buhay ni Isabela. Sa katunayan, itinaguyod niya ang kanyang tagumpay mula sa wala. Anak siya ng mga imigrante mula sa Mexico na lumipat sa Spain na halos wala kundi mga pangarap at determinasyon. Lumaki siya sa isang simpleng komunidad sa Vallecas at nakibahagi sa isang maliit na silid kasama ang 3 niyang kapatid. Mula pagkabata, natutunan niyang kung gusto niyang umangat sa buhay, kailangan niyang magsikap para rito. Ang kanyang ama ay nagtatrabaho sa konstruksyon at ang ina niya ay namamasukan bilang tagalinis ng bahay upang makatawid sa pang-araw-araw. Tahimik na nangako si Isabela. Balang araw, ibibigay niya sa mga magulang niya ang buhay na nararapat sa kanila. Sa edad na 18, kumuha siya ng trabaho sa isang maliit na kumpanya ng teknolohiya sa umaga at pumasok sa unibersidad sa gabi. Halos wala siyang tulog, nabubuhay sa murang pagkain at walang katapusang tasa ng kape. Ngunit hindi siya kailanman nagreklamo. Bawat sakripisyo ay isang hakbang patungo sa kanyang pangarap. Pagsapit ng edad na 25, nakapag-ipon siya ng sapat upang magsimula ng sarili niyang software startup. At sa edad na 32, matapos ang taon-taong walang tigil na pagsusumikap, mga gabing walang tulog at mga hamong kayang durugin ang karamihan, naibenta niya ang kumpanya sa halagang 150 milyong euro. Naging isa siya sa pinakamayayamang babae sa buong Spain. Nakakalungkot, hindi na naabutan ng kanyang mga magulang ang kanyang tagumpay. Pumanaw ang kanyang ama dahil sa atake sa puso nang siya'y 27 taong gulang at 2 taon matapos iyon, sinundan siya ng kanyang ina na hindi na kinaya ang pamumuhay nang wala ang asawa niya. Binayaran ni Isabela ang pinakamahusay na pag-aalaga, mga nangungunang ospital. Ngunit kahit gaano kalaki ang pera, hindi nito kayang bumili ng mas mahabang oras kasama ang mga mahal niya sa buhay. Ngayon, si Isabela ay nakatira sa isang marangyang penthouse sa distrito ng Salamanca na may tanawing nakaharap sa El Retiro Park. Nagmamaneho siya ng mga sports car na mas mahal pa kaysa sa karamihan ng mga bahay. Lumilipad siya sa first class patungo
sa mga tropikal na destinasyon at kumakain sa mga restoran kung saan ang isang bote ng alak ay mas mahal pa kaysa sa isang buwang sahod sa Vallecas. Nakamit niya ang lahat ng dati pangarap lamang, ngunit pakiramdam niya may kulang pa rin dahil si Isabela ay malungkot. Nagkaroon siya ng mga relasyon, syempre, ngunit ang mga lalaking dumating sa kanyang buhay ay nahumaling sa kanyang kagandahan, sa kanyang tagumpay at sa kanyang kayamanan. Lagi silang may gustong makuha mula sa kanya. Ang unay isang abogadong may tinatagong utang sa sugal. Ang pangalaway isang aktor na umaasang siya ang magiging tagapondo ng kanyang karera. Ang huli ay si Carlos, isang negosyanteng mas interesado sa paggamit ng kanyang koneksyon at pera kaysa sa tunay na pagkilala sa kanya bilang tao. 3 taon na ang nakalipas nang matuklasan niya ang katotohanan tungkol kay Carlos, nagpasya siya. Ang pag-ibig ay hindi para sa kanya. Mas madali pang mag-isa kaysa muling masaktan at mapagsamantalahan. Noong Biyernes na iyon, siya ay patungo sa isang mahalagang business meeting sa Toledo kasama ang mga internasyonal na mamumuhunan. Pinili niyang dumaan sa likurang daan sa halip na sa highway. Gustong-gusto niya ang pakiramdam ng mga kurba ng kalsada sa ilalim ng kanyang Ferrari. Ang kapangyarihan, ang bilis, nagbibigay ito sa kanya ng pakiramdam ng kalayaan. Sa magkabilang panig ng kalsada, ang mga gintong bukirin ng Kastila ay kumikislap sa ilalim ng araw ng tag-init. Ang matatandang puno ng olibo ay nakatayo na parang mga bantay at ang maliliit na baryo ay tila nahinto sa pag-ikot ng oras. Isa ito sa kakaunting bagay na tunay pa rin niyang kinatutuwaan. Isa sa iilang sandali kung kailan nararamdaman niyang buhay siya. Pagkatapos, nangyari ito. Una, ang kakaibang kalansing ng metal na hindi niya kilala. Isang biglang yugyug. At isa pa, mas malakas. Biglang namatay ang makina, umuubo na parang nauubusan ng hininga. Nagawa pa niyang igilid ang sasakyan bago ito tuluyang tumigil. Ngayon, naroon siya sa tabi ng kanyang Ferrari, pinagmamasdan ang paglabas ng usok mula sa hood, iniisip kung paanong ang isang sasakyang nagkakahalaga ng 300,000 euro ay iniwang stranded siya sa gitna ng kawalan. Nasa tabi niya ang kanyang mahal na handbag, ang kanyang mamahaling cellphone, walang silbi ng walang signal. Sinubukan pa niyang maglakad-lakad habang itinataas ang telepono na parang isang beacon, umaasang magkaroon ng kahit isang guhit ng serbisyo. Ngunit wala talaga. Talagang nag-iisa siya, walang dumara ang sasakyan, matindi ang init at nararamdaman na niya ang init ng aspalto sa kanyang balat kahit sa ilalim ng kanyang damit. At sa kanya ito nakita, isang maliit na batang lalaki ang kalmadong naglalakad sa kalsada na para bang alam niya ng eksakto kung saan siya patungo. Tumataas ang alikabok mula sa kanyang sapatos sa bawat hakbang. Suot niya ang isang asul at puting striped na shirt, denim na shorts, at hawak niya ang isang maliit na pulang laruan na kotse na halos kapareho ng Ferrari ni Isabela. Napatalon si Isabela mula sa pagkakaupo, nag-aalala, isang batang ganito kabata ay hindi dapat naglalakad mag-isa sa ganitong lugar. Agad siyang tumingin sa paligid, naghahanap ng magulang o tagapag-alaga, kahit sino na kasama ng bata. Pero wala siyang nakita, tanging ang bata, ang kalsada at ang matinding sikat ng araw. Huminto ang bata sa harap niya. Tiningnan ang Ferrari, ang usok at pagkatapos ang mukha ni Isabela. May kakaibang katalinuhan sa mga mata nito, na parang mas marami siyang alam kaysa sa nararapat para sa isang bata. At pagkatapos sa isang boses na puno ng kumpiyansa, sinabi niya, "Kayang ayusin ito ng tatay ko." Hindi alam ni Isabela ang sasabihin. Hindi niya alam kung dapat bang unahin ang kaligtasan ng bata o ang kakaibang tiwala sa kanyang alok na tulong. Maingat niyang tinanong ang bata,
kung ano ang pangalan niya. Carlos, ang sagot nito, buong yabang, gaya ng mga batang ipinapakilala ang sarili na parang superhero. Tinanong niya kung nasaan ang tatay nito. Itinuro ni Carlos ang isang makipot na daang lupa na lumilihis mula sa kalsada, halos natatakpan ng mga puno ng roble at paine. Ikinwento niya may kasamang tuwang pambata na may pagawaan ng kanyang ama sa dulo ng daan. Sinabi niyang kayang-kaya ng kanyang ama ang anumang uri ng sasakyan, malaki, maliit, anong kulay man. Siya raw ang pinakamagaling sa buong mundo at sigurado siyang kayang ayusin din ang pulang kotse ni Isabela. Tiningnan ni Isabela ang tinuturo ng bata. Wala siyang makita roon, puro puno lamang at ang masukal na daan. Walang gusali, walang sinyalis ng pagawaan. Pero ano pa bang pagpipilian niya? Patay ang kanyang sasakyan, wala pa ring signal ang kanyang telepono. At hindi naman siya pwedeng maghintay doon nang walang kasiguraduhang may darating na tulong. Mas mahalaga pa rito, malinaw na mag-isa si Carlos. Hindi niya kayang pabayaan ang isang bata sa gitna ng disyerto. Kahit gaano pa siya kayaman o ilan man ang kumpanyang kanyang naibenta, walang batang dapat mapag-iwanan sa ganitong lugar. Sinabi niya kay Carlos na dalhin siya sa kanyang ama. Napangiti ng malaki ang bata. Lumiwanag ang buong mukha niya at napansin ni Isabela ang puwang sa ngipin nito kung saan nahulog na ang isang baby tooth. Inabot nito ang munting kamay niya at nang hawakan ni Isabela ang kamay ng bata, may kung anong gumising sa kalooban niya, isang damdaming matagal nang nawala, tiwala. Simpleng tiwala mula sa isang batang walang pakialam kung sino siya o gaano siya kayaman. Basta't nakita lang niya ang isang taong nangangailangan ng tulong. Magkasama silang naglakad sa maalikabok na daan. Pilit iniiwasan ni Isabela na masira ang kanyang €500 na sapatos sa di pantay na lupa. Habang sila'y naglalakad, patuloy ang masiglang kwento ni Carlos tungkol sa galing ng kanyang ama, kung paanong kulay pula rin ang kanyang laruan na kotse at tungkol sa kanilang kapitbahay na may asong nakakatawa, si Canelo. Pagkalipas ng humigit kumulang 10 minuto, narating nila ang sinasabi niyang pagawaan. Hindi ito modernong garahe, isa itong lumang farmhouse na ginawang talyer. May ilang sirang sasakyang nakaparada sa labas at naririnig ang tunog ng mga gamit mula sa loob. Isang kupas na karatulang dekamay ang nakasabit, Navarro Mechanical Workshop, ang mga letray kupas na sa katagalan. Binitiwan ni Carlos ang kamay ni Isabela at tumakbong masigla. Sumisigaw na may nakita siyang babaeng may sirang pulang kotse. Isang lalaki ang lumabas mula sa garahe, pinupunasan ang mamantika niyang mga kamay sa basahan. At sa isang saglit, tila tumigil ang mundo ni Isabela. Gwapo siya, ngunit hindi sa paraang sanay si Isabela, hindi kintab, hindi mamahaling itsura. Siguro'y nasa late 30s, magulo ang maitim na buhok, may balbas at ang mga matang berde ay tumingin sa kanya ng may tahimik na pagkamausisa. Nakasuot siya ng maduming jumpsuit na pangtrabaho at lumang bota. Ang kanyang mga kamay ay halatang sanay sa matitinding gawain, isang lalaking talagang gumagawa gamit ang kamay. Hindi siya ang uri ng lalaking nakakasalamuha ni Isabela sa mga business dinner o luxury events. Wala siyang Rolex, marahil ay hindi rin niya alam ang lasa ng mamahaling alak. Ngunit ang umagaw ng pansin ni Isabela ay hindi ang itsura nito, kundi ang paraan ng pagtitig niya kay Carlos muna upang siguraduhing ligtas ito. Bago pa man lumingon sa kanya upang alukin ng tulong, walang pag-aalinlangan. Ipinakilala niya ang sarili bilang Manuel Navarro. Ipinaliwanag ni Isabela ang sitwasyon, nasiraan ang Ferrari, walang signal ang telepono at may mahalaga siyang meeting sa Toledo. Hindi man lang kumurap si Manuel sa pagbanggit ng Ferrari o sa halatang kayamanan niya.
Hindi siya nabigani, hindi rin na-intimidate. Tumango lang ito at sinabing titignan niya ang problema. Sumama si Carlos, kaya buhat-buhat siya ni Manuel na parang wala lang. Habang naglalakad pabalik sa kalsada, nanatiling kasabay ni Isabela si Manuel habang pinapakinggan niya ang masayang usapan ng mag-ama. Puno ito ng lambing at mga biro na para lamang sa kanila. Pagdating sa sasakyan, ibinaba ni Manuel si Carlos at sinabing manatili siya kay Isabela. Umupo si Carlos sa tabi niya, ipinagmamalaki ang kanyang pulang laruan habang si Manuel ay yumuko sa hood ng Ferrari. Pinanood ni Isabela habang nagtatrabaho si Manuel. Ang kanyang mga galaw ay kampante. Alam ang ginagawa, isang lalaking kabisado ang makina. Pagkalipas ng ilang minuto, tumayo siya at ipinaliwanag ang problema. May diferensya sa cooling system, hindi malubha pero wala siyang tamang piyesa sa shop. Kaya niyang itow ang sasakyan at tawagan ang Ferrari specialist. Pero aabutin yon ng 1 o 2 araw. Hindi na siya makakarating sa meeting sa Toledo. May naramdaman si Isabela, hindi lang inis, kundi isang kakaibang katahimikan. Parang sa isang banda, ang pagkakastuck sa lugar na ito, kasama ang mekaniko at ang anak nitong may mabait na mata, ay hindi isang sakuna, kundi isang pahinga. Inalok siya ni Manuel na gamitin ang landline phone sa kanilang bahay. Maaari siyang tumawag at ayusin ang kanyang schedule. Inalok pa niya si Isabela na magpalipas ng gabi roon, may bakanting kwarto na matagal nang walang gumagamit. Ang alok ay walang halong intensyon, isang lalaking tumutulong lang sa nangangailangan. Gabing iyon, matapos kanselahin ang meeting at ayusin ang schedule, nakita ni Isabela ang sarili niyang nakaupo sa kusina ni Manuel habang ito'y nagluluto ng hapunan. Tulog na si Carlos, pagod sa maghapong pakikipaglaro, at tahimik ang buong bahay. Ang tanging naririnig ay ang pagtilamsik ng pagkain sa kawali at ang madaling pag-uusap nila ni Manuel. Maliit ang bahay, pero mainit at puno ng aliwalas, mas para sa kaginhawaan kaysa sa karangyaan. May mga litrato ni Carlos sa dingding mula sa kanyang pagka-baby hanggang sa kasalukuyan. Makukulay na guhit ng bata ang nakakabit sa ref gamit ang masasayang magnet. Ngunit may isa pang napansin si Isabela. May mga kupas na bahagi sa dingding, mga espasyong walang laman, kung saan halatang dating may nakasabit na litrato. May taong dating bahagi ng bahay na ito, bahagi ng istorya, at pagkatapos ay tahimik na nawala. Habang nagluluto, ikinuwento ni Manuel ang ilang bahagi ng kanyang nakaraan. Kilos niya'y sanay, maingat, gaya ng kapag inaayos niya ang sasakyan. Dati siyang mechanical engineer sa Madrid, nagdidisenyo ng mga high-end na engine system para sa mga luxury vehicles. Nag-e-enjoy ka ba sa kwento? Kung oo, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para sa mas marami pa. Ngayon, ituloy natin ang kwento. Dati nang may asawa si Manuel, ang kanyang unang pag-ibig sa kolehiyo, si Maria, isang propesor ng panitikan na sumusulat ng tula sa kanyang mga libreng oras. Magkasama nilang binuo ang kanilang buhay at tinanggap si Carlos sa mundo. Lahat ay tila nasa ayos na. May sarili silang apartment sa Chamberí, nangangarap na balang araw ay lumipat sa bahay na may hardin, magkaanak pa, magbakasyon bilang pamilya at tumandang magkasama. Ngunit nagbago ang lahat. Na-diagnose si Maria ng pancreatic cancer, huli na para sa gamutan. Sinabi ng mga doktor na may ilang buwan pa siya, pero sa huli, ilang linggo lang ang itinagal niya. Pumanaw siya nang si Carlos ay 2 taong gulang pa lamang. Masyado pa siyang bata para maunawaan ng lahat, ngunit hindi siya masyadong bata para maramdaman ang pagkawala. Paulit-ulit niyang hinanap ang kanyang ina, paulit-ulit ang tanong, kahit wala ng sagot. Hindi na makabalik si Manuel sa dating buhay nila. Bawat pasilyo ng apartment, bawat kanto ng Madrid, bawat mukha sa trabaho, lahat ay paalala kay Maria.
Hindi na niya kayang manirahan sa gitna ng mga alaala ng isang buhay na nawala. Kaya ibinenta niya ang lahat. Ginamit niya ang naipon upang bumili ng isang munting pagawaan malayo sa lungsod. Isang tahimik na lugar kung saan niya pwedeng palakihin si Carlos ng malayo sa kirot ng alaala. Isang lugar kung saan ang katahimikan ay nakagagamot, hindi nakakatakot. 2 taon na silang naninirahan doon. Si Carlos ay masiglang-masigla. May mga kaibigan siya sa kalapit na baryo ng Aldea Nueva at pumapasok sa isang maliit na lokal na paaralan kung saan parang pamilya ang turing ng mga guro sa bawat bata. Si Manuel naman nakahanap ng katahimikan, hindi man ligaya, ngunit sapat na kapayapaan para magpatuloy, palakihin ang anak at ipagmalaki ang isang trabahong ginagawa ng may puso. Tahimik na nakinig si Isabela. Bawat salitang binanggit ni Manuel ay tila humahaplos sa kanyang damdamin. Mga aninong kahawig ng sarili niyang mga sugat at pagkalugi. Hindi man siya nawalan ng asawa, nawalan siya ng tiwala sa mga tao, tumigil siyang maniwalang may magmamahal sa kanya para sa kung sino siya, hindi lang sa kanyang yaman o tagumpay. Nawala ang kanyang mga magulang, nawala ang pag-ibig, nawala ang bahagi ng kanyang sarili habang paakyat siya sa rurok ng tagumpay. Unti-unti hanggang sa ang babaeng nakikita niya sa salamin ay hindi nabuo. At kaya, nang matapos si Manuel sa kanyang kwento, ibinahagi naman ni Isabela ang sa kanya. Ikinuwento niya ang pagkabata sa Vallecas kung paano silang 5 ay nagsisiksikan sa isang maliit na apartment. Kung paanong ang lutong bahay ng kanyang ina ang bumubuhay sa init ng tahanan. Ikinuwento niya ang pagtatayo ng sarili niyang kumpanya, ang mga gabing walang tulog, ang mga sakripisyong hindi nakita ng iba. Ikinuwento niya ang mga lalaking nagsamantala sa kanya at ang kalungkutang umiikot sa kanyang marangyang penthouse. Minsan, aniya, binubuksan na lang niya ang telebisyon upang may marinig lang na boses dahil ang katahimikan sa isang marangyang bahay ay maaaring mas malakas pa sa ingay. Inamin niyang madalas siyang magtanong kung ano ba ang silbi ng tagumpay kung wala ka namang inuuwian. Walang taong nakakaalala kung paano niya gusto ang kape. Walang nakakaalala kung anong kanta ang nagpapaiyak sa kanya. Sa unang pagkakataon, sa napakahabang panahon, nagbukas si Isabela ng walang maskara. Hindi siya umaarte, hindi siya nag-iingat sa imahe niya. Hindi niya iniisip kung anong gusto sa kanya ng kausap. Nagsalita lang siya. At si Manuel, nakinig lang. May pasensya, may kabaitan at walang hinihinging kapalit. At sa katahimikang iyon, napagtanto niyang bihirang-bihira ang tunay na nakikinig. Ang dapat sana'y 2 araw na pananatili ay naging 5. Kinailangan pang mag-order ng piyesa mula sa Italy at ang Ferrari specialist ay hindi agad makakarating. Pero hindi ito ininda ni Isabela. Inurong niya ang mga meeting, ipinasa ang mga responsibilidad at pinayagan ang sarili na maranasan ang isang bagay na matagal na niyang tinanggihan, panahon. Panahon para mag-agahan kasama si Carlos na agad siyang idineklara bilang bagong best friend at isinama sa bawat sulok ng kanyang mundo. Dinala siya nito sa mga lugar na tanging bata lang ang nakakahanap, isang lihim na puno kung saan daw siya minsang nakakita ng kuwago, isang maliit na sapa na may mga palakang lumilitaw, at isang burol na may tanawing kahanga-hanga ng buong nayon. Naglakad si Isabela sa mga bukiring hindi niya akalaing malapit lang pala sa Madrid. Sa gabi, nakaupo siya sa porch sa ilalim ng walang katapusang langit ng Castilla, nakikipag-usap kay Manuel habang nagniningning ang mga bituin, mas maliwanag kaysa sa tanawin mula sa kanyang penthouse window. Tinulungan niya si Carlos sa summer homework nito. At sa kanyang gulat, magaling pala siyang magpaliwanag ng math sa isang 4 na taong gulang.
Ginamit nila ang mga laruan nitong kotse para magdagdag at magbawas. Mabilis natuto si Carlos at sabik na sabik ipakita sa ama ang natutunan. Si Manuel ay naging guru rin, tinuruan siyang gumawa ng tortilla espanyola. Ang una, lubos na palpak sa basurahan ng tuloy. Ang ikalawa, pwede na. Ang ikatlo, masarap. Humingi pa si Carlos ng dagdag. Inalis ni Isabela ang kanyang takong at naglakad ng nakayapak sa damuhan. Ramdam ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa. Isang bagay na hindi niya nagawa mula noong bata pa siya. Nadumihan ang kanyang mamahaling damit, kakalaro ng taguan at habulan kasama si Carlos. Tumawa siya buong puso. At totoo ang tawa, tinuruan siya ni Manuel tungkol sa makina. Isang bagay na hindi niya kailanman pinansin noon. Ngunit sa mga mata ni Manuel, naging kamangha-mangha ito. Ipinakita niya kung paano magpalit ng langis, paano makilala ang problema ng kotse batay sa tunog, kung paanong nagsasalita ang makina kung marunong kang makinig. Natuwa si Isabela sa pagdungis ng kamay. May kakaibang kasiyahan, isang malalim at payapang kagalakan sa pag-aayos ng sira imbes na itapon ito. Parang pagbabalik sa batang babae mula Vallecas bago siya nilamon ng karangyaan at panggigipit. At napansin niyon ni Carlos. Ang mga bata ay eksperto sa damdamin at si Carlos ay may kakaibang sensibilidad. Tahimik siyang nanonood. Ngumingiti kapag nakikita silang magkasama. Nagtatanong ng mga inosenteng tanong, ngunit may bigat ang kahulugan. Isang gabi, habang tinutulugan siya ni Isabela, si Manuel ay nasa talyer, tinatapos ang isang trabaho. Tumingin si Carlos sa kanya, malawak ang mata, puno ng pag-usisa, at nagtanong, "Ikaw na ba ang magiging bago kong mami?" Napahinto si Isabela, napatingin siya sa bata, hindi makapagsalita, binahan ng emosyon sa napakatapat nitong tinig at ng pag-asang sumisilip sa mga matang tila kay Manuel. At sa sandaling iyon, may nabasag sa loob niya at muling nabuo. Ang naramdaman ni Isabela sa sandaling iyon ay hindi sakit, kundi isang bagay na mas banayad. Para bang may pintuang matagal nang nakasara sa kailaliman ng kanyang puso, isang pintuang halos nakalimutan na niya na bigla na lamang bumukas, tahimik at nagpasok ng liwanag na hindi niya alam na kailangan niya. Maingat niyang sinabi kay Carlos na hindi siya sigurado kung ano ang naghihintay sa hinaharap, pero mahal na mahal niya ito at kahit ano pa ang mangyari, lagi siyang magiging kaibigan nito. At sapat na yon para kay Carlos. Ngumiti siya, pumikit, at unti-unting nakatulog habang mahigpit na yakap ang kanyang pulang laruan na kotse. Liwanag ng kapayapaan ang nasa kanyang mukha. Paglabas ni Isabela sa pasilyo, naroon si Manuel. Narinig niya ang lahat at ang tingin sa kanyang mga mata ay refleksyon ng nararamdaman ni Isabela sa loob, pag-asa na may halong takot at ang marupok na simula ng isang bagay na hindi nila inaakalang mahahanap pa. Sa wakas, naayos na ang Ferrari. Dumating na ang mga piyesa mula sa Italy. Nagawa na ng espesyalista ang kanyang trabaho. At ngayon, ang makina ay umaandar na parang bagong labas sa pabrika. Pwede nang bumalik si Isabela sa dati niyang buhay. Ang marangyang penthouse sa Salamanca, ang sunod-sunod na meeting, ang biyahe sa iba't ibang bansa, at ang pulidong kalungkutan na nakasanayan na niya, ngunit ayaw na niyang bumalik. Nanatili siya ng isa pang linggo, nagbigay siya ng mga dahilan, bagamat walang tunay na naniwala. At isa pang linggo, at isa pa ulit, hanggang sa tumigil na siya sa pag-iimbento ng dahilan at nanatili na lang. Nagtrabaho siya mula sa kusina ni Manuel habang naglalaro si Carlos malapit-lapit lamang at ang tunog ng mga gamit sa garahe ay parang himig sa background. At doon niya napagtanto ang isang hindi inaasahang bagay. Kaya pa rin niyang pamunuan ang kanyang imperyong pangnegosyo mula rito. Gumana ang video calls kahit sa maliit na nayon sa Castilla.
gaya rin ng sa mga tore ng salamin sa Madrid. Eksaktong isang buwan matapos masiraan ng kotse sa alikabok na kalsada, sinabi ni Isabela kay Manuel na mahal niya ito. Nasa porch silang dalawa, gaya ng gabi-gabing nakaugalian na, at bago pa niya namalayan, lumabas na ang mga salita. Hindi agad sumagot si Manuel. Sa ilang segundo tumigil ang kanyang paghinga. Natakot siya. Baka nasobrahan siya, baka bumitaw ito. Ngunit inabot ni Manuel ang kanyang kamay, ang parehong kamay na hinawakan ni Carlos noong unang araw, at sinabing mahal din niya ito. Inamin niya na sinubukan niyang pigilan ang nararamdaman dahil natatakot siyang masaktan ulit. Pero dumating si Isabela sa kanyang buhay gaya ng Ferrari. Hindi inaasahan, imposibleng balewalain at itinakda upang baguhin ang lahat. Hindi binitiwan ni Isabela ang kanyang karera, pero ibinenta niya ang penthouse sa Salamanca at bumili ng mas malaking bahay malapit sa paggawaan ni Manuel. Isang lugar na may espasyo para sa lumalaking pamilya. Isang lugar kung saan tahimik na umusbong ang pag-ibig. Hati ang kanyang oras sa negosyo at sa payapang buhay sa nayon sa pagitan ng mga pulong sa boardroom at mga proyekto sa eskwela sa pagitan ng global na kasunduan at hapunan sa porch. Unang tinawag ni Carlos si Isabela na mom sa araw ng kanilang kasal. Payak lamang ang seremonya, ginanap sa hardin ng kanilang bagong bahay. Ang araw ng tagsibol ay nagniningning sa mga bukirin, mga ligaw na bulaklak na pinitas ni Carlos ang nagsilbing palamuti, at mga kaibigan at pamilya lamang ang naroon upang ipagdiwang ang isang bagay na totoo. Nang sabihin ni Carlos ang salitang iyon, "Mom," napaluha si Isabela. Hindi iyon ang luha na pangkamera, hindi pilit. Ito'y tunay, malalim. Mula sa pusong natutong magmahal muli, namumugto rin ang mga mata ni Manuel. Inilagay na niya sa kahon ang lumang singsing ng kasal, kasama ang mga larawan ni Maria. Minsan, tinitingnan pa rin ni Carlos ang mga lumang litrato. Hindi na may lungkot, kundi may pag-usisa at katahimikan. Hindi kailanman sinubukan ni Isabela na palitan si Maria. Hindi niya kayang gawin iyon at hindi niya ginusto. Sa halip, bumuo sila ng bago, isang buhay na alam ni Isabela si Maria man ay nanaisin para kina Manuel at Carlos. Makaraan ng 2 taon, isinilang ang isang batang babae, si Carmen. Taglay niya ang berdeng mata ng kanyang ama at ang matatag na espiritu ng kanyang ina. Lumabas siya sa mundo na may iyak na parang may mahalaga na agad siyang sasabihin. Tuwang-tuwa si Carlos, naging pinakamalambing at pinakaprotektibong kuya. Sobrang mahal niya si Carmen, gaya ng pagmamahal niya sa pamilyang nabuo mula sa isang sirang sasakyan at isang di inaasahang pagkikita sa gitna ng alikabok. Patuloy na pinamunuan ni Isabela ang kanyang negosyo, ngunit nagbago ang kanyang pananaw. Nag-hire siya ng mas maraming tao. Natutong magtiwala, na-realize niyang mahalaga ang trabaho, pero hindi ito ang lahat. Tumigil siya sa palaging pagbibiyahe, tumanggi sa mas maraming meeting. Sinigurado niyang naroon siya para sa mga kwentong pang-bedtime at tanghalian ng linggo. Ang puso niya ay nasa probinsya na ngayon, sa lugar na may pagmamahalan, tawanan at maduduming overalls na nakasampay sa porch. Iningatan pa rin niya ang Ferrari. Ipinagawa siya ni Manuel ng espesyal na garahe para dito. Nanatiling maayos ang kotse, makintab, malakas. Paminsan-minsan ay ginagamit pa rin niya ito, tinatamasa ang bilis at kalayaan. Pero hindi na ito ang pinakamahalagang bagay sa kanya. Mas marami na siyang kayamanang hindi kayang bilhin. May pag-ibig siya, may pamilya, may buhay siyang tunay. Paminsan-minsan bumabalik si Isabela sa mismong lugar kung saan siya nasiraan ng sasakyan, ang lugar kung saan nagsimula ang lahat.
Tinitingnan niya ang daang lupa na ngayoy patungo na sa abala at matagumpay na paggawaan na lumago ng tahimik salamat sa isang lihim na investment mula sa kanya na hindi kailanman nalaman ni Manuel. At siya'y ngumingiti. Ang akala niyang malas, iyon pala ang pagkakataong bumaliktad ang kanyang mundo. Pabalik sa kung saan siya dapat naroroon. Si Carlos ngayon ay binatilyo na at marunong nang mag-ayos ng makina tulad ng kanyang ama. Madalas sumama sa mga biyahe na iyon. Gustong-gusto niyang ikwento ang araw na iyon. Ang sandaling nakita niya ang isang babaeng nangangailangan at buong kumpiyansang sinabi, "Kaya ng tatay ko yan." At tama siya. Hindi lang Ferrari ang inayos ni Manuel. Dalawang puso rin, pagod, sugatan at takot magmahal muli ang kanyang tahimik na pinagaling. At habang pauwi si Isabela, sumasayad ang araw sa mga bukirin ng Kastila, pinipinta ang langit ng kulay kahel at rosas. Alam niya. Iyon ang pinakamagaling na pagkukumpunin ni Manuel Navarro sa buong buhay niya. Kung ang kwentong ito'y nagpaniwala sa iyo na minsan, ang mga pagkasira ang siyang nagdadala sa atin sa tamang daan, mag-iwan ka ng pusong emoji. At kung binasa mo hanggang dulo, ibig sabihin ay may bahagi ng istoryang ito na tumama sa iyo. Kung nais mong suportahan pa ang ganitong mga kwento, huwag mahiyang mag-iwan ng super thanks sa ibaba. Dahil minsan, sapat na ang isang simpleng kilos, tulad ng sinabi ni Carlos nung mainit na araw, upang baguhin ang lahat. At dahil narito ka pa hanggang sa huling salita, bahagi ka na rin ng kwentong ito.